Astig, tingnan mo ano to. Oh, ano to? Eroplano? Totoong eroplano ba to? Tingnan mo, oh. Maraming beses nyo kaming hiniling. Maraming beses talaga na gawin ang magnetic fishing. Pavel Shelby, Vyacheslav Ismailov, Team Buhay Via. At nandito kami sa Lawa para gawin ang astig na magnetic fishing para sa inyo. O simulan na natin ang magnetic fishing. Namiss ko talaga. Ang Lawa, sa totoo lang, kakaiba talaga. Pashka, ikwento mo nga tungkol sa akin tong kwento. Si Pashka ang nagkwento sa akin. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ang Lawa na to ay kilala dahil dito nung, hindi ko na maalala, siguro mga 2005 na taon o mga taong 2005 yata. Mga 10 hanggang 15 taon na ang nakalipas. Noon, nagkaroon ng aksidente. Isang maliit na eroplano, parang Cessna o katulad nun, oo. Parang Cessna, parang crop duster, ganong klase. Eroplano, maliit lang. Hindi Boeing, wala namang ganon. At sa totoo lang mga tol, madalas ninyong hinihiling sa amin na mag-shoot ng magnetic fishing. Sa totoo lang, parang may nararamdaman ako. Si Pashka wala siyang nararamdaman, pero ako parang may nararamdaman talaga ako. Hinahatak ba? Oo, sigurado akong may nahuli ako. Madalas ninyong tanungin kung kailan kami mag-shoot ng magnetic fishing. Patunayan ninyong gusto ninyo ito. Bigyan kami ng 3,500 likes at ilalabas agad namin ang bagong magnetic fishing segment. Unang nahanap natin, pwede nyo ring i-like ito. Wala namang gaanong interesante, parang walang kwenta. Para lang ice pick, pangbutas ng yelo sa pangingisda. Oh, may lupa pa. Alam mo, may gumawa rin dito dati. Ibig sabihin, may nagbubutas-butas dito. Dito kasi nangingisda tuwing taglamig, kahit sa Lawa. Kaya may gumawa rin. Huwag magbiro, sabi nga nila. Susubukan ko. Ayan, totoo. Unang nahanap at maganda. Pero wala itong kinalaman sa eroplano. Bakit nga ba tayo nandito at naghahagis ng magnet? Kasi hindi malinaw ang kwento kung totoo o gawa-gawa lang. Pero ngayon, malalaman natin yan, opa. May nakuha si Pashka. Ayan na, halatang may nakuha si Pashka. Parang mga patpat, parang... Oh, ano yan? Mukhang parang mga pingga ito, pakinggan mo. Mga pingga nga, pakinggan mo. Minsan, nagpunta ako sa flight simulator. May pruweba ako. Ito ang mga litrato. Totoo, walang biro. Sa kaliwa, may ganito rin. So pumunta ka sa simulator ng pang-spray na eroplano? Nasa simulator ako ng Airbus. Ganun pala. Hindi, tingnan mo. Ang nakakatuwa dito, di ba? Kita mo, naglalapit at naglalayo sila. Parang para sa dalawang piloto. Pero hindi, parang reverse na galaw ng mga turbina yan. Nangyayari talaga yan. At ito naman, parang mga liko. Ewan ko, tingnan mo, umiikot siya. Hindi, pakinggan mo. Parang bulok na, di ba? Sakto lang. Asul. Asul, tingnan mo sa ilalim ng kalawang. Ito rin yung asul, di ba? At karamihan sa mga eroplano ay asul ang ilalim. Alam mo ba kung bakit? Para di makita sa langit, para magmukhang nagkakaisa, tama? Kumulyas, ayos lang. Oo, yan lang ang alam mo tungkol sa eroplano. Mahilig talaga ako sa mga eroplano, gusto ko talagang lumipad. Oh, tingnan mo, may nahanap na naman tayo. Si Pablo Shelby ay magtatanghalian ngayon. Hindi akin yan. Kanino yan? Nakakahiya. Alisin mo yan, ang ganda ng lugar na ito. Ang saya siguro dito tuwing tag-init kasama ang mga babae, no, Pashka? Ikaw ba, nag-enjoy ka ngayong tag-init kasama ang mga babae? Oh, may nahanap ako kay maliit, parang bomba siguro. Dahan-dahan, Pash. Alika. At tingnan mo, wala ba? Ano? Tingnan mo, may drawing doon. Parang eroplano, kita mo. Nakasulat na airplane sa Ingles dito. Ewan ko, baka nun may sensor ang eroplano? Paano kaya hinahanginan ang dalawang malalaking gulong ng landing gear? Oo, parang automatikong pagpahangin ng gulong ng landing gear, oo. At sakto naman sila doon. Baka nga, pakinggan mo. Ang pressure dito, parang 150 baht. Ang dami nun, 150. Parang malaking gulong, halos truck ang laki. Oh, tingnan mo, sa ngayon may dalawa na tayong natagpuan na nagsasabi na dito talaga mukhang bumagsak ang eroplano, maraming taon na ang nakalipas. Oh, tama naman, pero baka hindi rin talaga ito transportasyon. Bakit? Pwede namang ibang bagay ang natagpuan natin. Halimbawa, itong distributor, baka galing lang ito sa kung anong compressor. At baka ito ay mula lang sa isang kumpanya ng hangin. At ito, baka galing pa ito sa kung anong tren. Eh, paano naman napunta dito ang tren? Oo nga, dito siya nakatira. Sige, maghagis pa tayo ng magnet. Pasko, ha? Sige, kung sino ang pinakamalayo ang hagis. Sige, 1, 2, 3. Oh, malapit na pero mas malayo yung sa akin. Pabayaan na lang natin ang subscribers magsabi, mas kita nyo mula sa labas. Kanino mas malayo? May sumabit yata sa akin. Oo nga, nakakagulat isipin na nakakabit tayo sa eroplano, no? Sa eroplano. Oo, sa'yo, okay, pero sa akin hindi talaga. Oo nga, nagsimula na. Ang hirap.
Ang hirap talaga sa akin, sobrang grabe. Tingnan mo talagang humigpit. Hindi parang mabigat talaga to para sa akin. Hindi, umaandar din naman sa akin. Ang importante, grabe, ang importante lang sana hindi matanggal ngayon. Pero ramdam na ramdam ko talaga. Pero ang dami kong bula kanina. Oo? Oh, parang meron talaga. Ayun, kita na ang magnet. Oh, itinapon ko pa kasi mas mabilis akong nakakuha, ha? Ang bigat talaga nito, grabe. Ano yan sa'yo? Para sa akin, parang kalokohan lang talaga yon. Pinka, Para saan naman yan? anong para saan? Parang service na sasakyan, alam mo yon, parang... Hindi, ito pa ay para itaas o ibaba ang chassis. Galing to sa isang set. Baka dahil lang magkaiba ang materialis niyan. Oo nga, tama ka naman. Siguro baka magkaibang lugar bumagsak. Oh, totoo. May interesting akong nakuha dito. Sige, ikaw na. Sandali, kasi sobrang bigat ng nakuha ko. Oh, naririnig mo, ano? Parang, parang may mabigat din na lumapit. Oh, kumusta? Sa akin, tuloy-tuloy lang kasi mahigit 100 kilo timbang ko. Pakiramdam ko mabigat talaga gamit na ito, kaya sobrang hirap. Sa tingin ko, kung araw-araw ko itong ginagawa, siguro naging bodybuilder na ako. Bodybuilder ka na nga eh. Salamat, tingnan mo. Tingnan mo, ano itong kalokohan na to? Pakinggan mo, parang totoong bahagi ng Trento. Pwede mong buuin at dalhin ang mga bagon na ito. Wala dito ang mga daliri. Oh, Oo. itayo mo, grabe naman to, sobra na talaga. Oo, sinasabi ko sa'yo. Mas mabigat talaga yung akin. Tingnan mo. Sobrang tindi. Nako, nadulas. Hindi ko alam, pero parang nakikita ko siya. Dito lang siya nadulas malapit sa akin sa may pampang. Nako, hinahawakan ko siya. Pero nadudulas. Dumudulas ang mga magnet ko. Wala talaga eh. Sinasabi ko sa'yo, mga 50 kilo bigat niya. Baka mas mabigat pa. Ang laki niya. Oh, grabe. Ano yan? Ay hindi, ito ba ay parang rice cooker o ano? Anong rice cooker? Ano to? Oh, ang astig. Ito ba ang pandalized mga instrument? Sigurado ka bang panel ito ng eroplano o parang ganon? Grabe, teka lang. Mabigat siya, oh. Ayos lang, mga 40-50 kilo ang bigat. Oh, tingnan mo kung gaano kakakapal ang mga kable. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong konektor. Ang lupit. Sige, kwento mo kung alam mo saan galing yan. May lagnat ako. Okay lang ang temperatura at langis. Sinasabi ko, parang may Cessna o kukuruznik doon. Siguro iba-ibang mode. Parang bukas sa magkabilang direksyon ang landing gear mula sa ilalim ng pakpak. Oo nga, kung ano-ano. Ito ang signal light. Baka makina ang dahilan, di ko alam. Pero seryoso mga pare. Gusto naming malaman ang galing ng ating mga subscribers. Kasi marami talaga tayo, marami tayong eksperto. Marami tayo. Yung mga nanonood, yung mga mahilig sa magnetic fishing. Mag-comment kayo kung ano talaga ang tingin nyo. Sa tingin nyo, ano ito? Kasi sa ngayon sigurado ako na parte ito ng eroplano. Ipaliwanag ko kung paano ko ito nakikita. Sa simulator ko, ganito rin halos. Ganito rin sa simulator ko. At sinasabi ko sa'yo, Pakinggan mo, ikaw, blira, tanga, alisin mo, bobo, ang sakit. Slav ka, buong araw na kaming nandito. At wala kaming maintindihan. grabe ang lalim doon. Sa tingin mo, ang instrument panel ng eroplano ay wala lang? Hindi rin tiyak kung galing talaga yon sa eroplano. Oh, galing talaga yon sa eroplano. Magsusulat ang subscribers. Sasabihin ng subscribers mo na tanga ka at gawa-gawa mo lang ang kwento sa eroplano mo? Hindi ko naman imbento yan. Marami ang nagsasabing may eroplano talagang bumagsak dito sa lawa. Parang may mabigat na naman akong nahuli. Ang dami talagang mabibigat dito. Kung instrument panel ito ng eroplano, baka may iba pang piraso rito. Ngayon, tiyak na mabigat din ito. Baka mas mabigat pa. Nakuha mo, oh, parang kutsilyo rin sa akin. Sandali. Pash, tingnan mo sa gulong. Oh. Totoong gulong, tingnan mo, may kasama pang bakal, astig. Hindi 13, hindi pang kotse. Kunin mo na, sobrang bigat niyan. Nakita mo? Naintindihan mo ba kung ano yun? Yan ay chassis. Ginagamit ito ng mga batang moderno ngayon, kaya naisip ko, Bobo ka. Hindi pa siya, landing gear ito ng eroplano. Galing talaga ito sa eroplano. Tingnan mo ang laki ng gulong at landing gear. Walang ibang pagpipilian. Mag-comment, hydro scooter ba o landing gear? Hindi hydro scooter kundi monogulong siguro. Pero landing gear ito. Ikaw, ano nakuha mo? Nakita kita may hawak kanina. kutsilyo, ay yak. Hindi yan kutsilyo, hindi naman mukhang kutsilyo. Parang gamit lang pang ayos. Oo, baka set ng mga gamit. Ano yan? Hindi, parang sensor yan. Sige, linisin mo na. Oh, may kung ano rin doon, tingnan mo. Parang may pakpak din. Nakasulat din ang AR. Totoo ba? Oo. Kita naman ang mga pakpak.
Kita ang mga pakpak, oo. O, AEP, mga kaibigan. Pakipaliwanag sa komento ang ibig sabihin ng AEP, ganitong mga pakpak. Nakakatuwang isipin, siguradong set ito para sa pagkumpuni ng bahagi ng eroplano o pagsuri ng pressure. Ito na ang aero, tama? Electrical, hindi ko alam. Hayaan na lang mga kaibigan magpaliwanag kasi alam na nila o may Google sila. Sabihin nyo, nagsaliksik ba kayo o alam nyo na talaga? Gusto ko sana ng malinaw na paliwanag, lalo na tungkol sa eroplano, siguro libro, pero hindi ako sigurado. Sa ngayon, nagdududa pa rin ako. Sige, ituloy na lang natin. Sige, magtapon pa tayo ulit. Pashko, sabi ko mas pakaliwa. Mas maganda ang mga nahahanap doon kapag mas pakaliwa mo itapon. Hindi ako nagtapon sa kaliwa. Pero pumupunta ka ba sa kaliwa? Minsan nangyayari rin. Kanino ba hindi nangyayari yon? Opa, may nahuli ako, may nararamdaman akong kakaiba. Mabigat ba o magaan? Hindi naman masyadong mabigat, pero parang hindi mo alam, parang may kung anong dumadaan sa ilalim. Sa akin din, pero parang magaan lang. Sinasabi ko nga, sa akin din, hindi rin masyadong mabigat. Uy, natanggal. Tuloy-tuloy talaga sa akin, ramdam ko. Kita mo naman. Sige. Tingnan mo. Anong meron dyan sa'yo? Manibela. Manibela. Totoo yan. Yan ang nakita ko sa computer laro, flight simulator, gets mo? At parang ganito, control pataas pababa, kanan kaliwa. Tanga ka, anong simula? Totoong manibela to. Parang natanggal or nabulok, ewan ko. Narinig ko na sobrang mahal ng mga ganitong bagay. O tingnan mo yung mga anunsyo sa site. Grabe, ang mamahal talaga, parang ang astig. Kapag nilinis natin to, inayos, kikita pa tayo dito ng pera. Si Pashka nga, humingi pa ng siguradong ebidensya. Ayan na. Ngayon masasabi mo na? Tama ka, magandang nga nakuha natin. Pero kulang pa, tara hagis ulit tayo. Oo naman sa tingin ko. Pero sinasabi ko sa'yo, kailangan mong lumipat pa kaliwa. Kaliwa pa, mali pa rin ang tapon mo. Nakahuli ka na ba ng buhay gamit ang magnet? Oo, nangyari na. Ito na siya. Ano, may nahanap ka dyan? Opa, astig. Ano yan? Ito ay Cosmic Aerogar Box. Ay nako, niloloko mo na naman ako. Hayop ka talaga. Ikaw ang mas marunong sa eroplano, kaya sabihin mo na lang kung ano to. Parang iniikot-ikot mo lang, may kaugnayan sa tubig, di ba? Siguro mga pre, naglalagay sila ng mga sensor dyan. Hindi ko alam, hindi rin ako sigurado kung pinapakinggan niya yun. Oo, seryoso. Kodometro o kaya karburador. Karburador ng eroplano, di ba? Alam ng operator natin yan. Sa tingin ko, hindi ito galing sa eroplano kasi parang nahukay lang at kahawig ng pangsyasi. Pero pareho sila ng kulay. Hindi ko sigurado, baka may ideya ang mga kasama natin. Opa, Pash. Ha? Ibigay mo yung mabigat tulad nung sa simula. Tulungan mo. Ayun, itapon mo ng mas malayo doon, pakaliwa. Saan? Sundan mo lang yung lubid ko, diretso yung mabigat. May lalim dyan, dito. Ramdam mo, bumagsak yun sa ilalim, may lalim dyan. Ayun, may lalim dyan, ibig sabihin, ganyan dyan. Tapos biglang pababa ng ganun. Madali pa ngayon, Opa. Meron, di ba? Hinila ko, sige, lakasan mo pa. Ayaw talaga gumalaw. Sandali, baka mawala ang mga magnet natin, naririnig mo. Hindi, lakasan mo lang. Sige, hilahin mo. Sige, sabay tayo, 1, 2, 3. Nabitawan. Sa akin, natanggal sa akin. Hinahawakan ka ba? Ano yan, eroplano ba? Nakita mo na, baka ganun din yon. Ganyan. Hindi, sabi nila, hindi naman daw pyesa nun, iba talaga. Ayun, parang nakuha ko na. Sige. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Ano, hihilahin na ba natin? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Natatanggal ito sa akin. Nakakainis ka na, ang pangit ng magnet mo. 3 pa. Mas maganda kung dahan-dahan lang ang paghila, hindi biglaan. Sige, hilahin natin. Sige. 1, 2, 3. Hindi gumagana, talagang hindi. Sa ilalim... Tingnan mo, pwede ring mawala ang magnet, di ko na matanggal. Rem? Ayaw na talaga. Tara, hilahin na lang natin. Hindi, gamitin pa natin yung magnet. Sige, bunutin na lang. Sa tingin ko, hindi ko na mahook ulit, pati yung tali mo nariyan pa. Pakinggan mo, may magandang ideya ako. Ano? Ang galing ng naisip ko. May dala tayong underwater drone, di ba? Nasa iyo ba ngayon yun? Pakinggan mo, hawak mo na ngayon. Iwan na lang natin ito dito. Ayan. Hindi natin gagalawin ang sayo. At paliliparin natin ang drone sa ibabaw ng lubid mo. Titingnan natin kung anong meron doon. Siguro hindi mo pa ito nakita sa inyong baryo. Sige, hawakan mo. Dito mo ipapasok ang telepono.
Huwag mag-alala sa sipit na yan, makukuha natin habang naglalakad. Ikakabit lang natin ngayon, gagana na lahat. Gumana na lahat, tingnan mo itsura mo, hawakan mo ang flashlight. Oh, ayan. Nasa na? Uy, ano akala mo? Grabe ah? Hindi! I-unroll mo na. Upo ka, tara, hanapin natin ang eroplano na yon. Ano to, malinaw ba ang tubig? Makikita natin ang eroplano. Grabe, may damo sa tubig, Diyos ko. Sigurado ka bang marunong kang magmaneho, hindi ba? Akin itong drone, syempre marunong akong magmaneho nito. Hindi ka nagsisinungaling kasi may tabak pa ako. Pwede kang magpasikat gamit drone, ay pero parang walang dating. Yung lubid mo grabe ang lalim. Sabi ko na sa'yo, malalim talaga doon. Ang kasalukuyang lalim ay ipinapakita rito. 3 at 4 na ika-10 metro lang pala. Ayos lang. Sige, sundan lang natin ang lubid, wala namang problema. Tapos tingnan mo, parang may silweta pero parang walang laman sa paligid. Hindi pa malinaw. O, tingnan mo. Sandali, may bakal dito kaya kumapit yung magnet mo. Parang may pader. Tingnan mo, ayan o. Malaki itong bakal na ito, mukhang fuselage ito. Ano yon? Fuselage, yun ang katawan ng eroplano, Riel. Mukha naman talaga, grabe. Kaya mo bang ilayo pa para mas kita? Oo, malabo siya. Tingnan mo, medyo malabo pero nakikita pa rin. Sobrang kamukha ng buntot, ang astig. Ibig sabihin, matagal na pala ito dito. Sino pa kayang nakakita nito maliban sa atin? Paano natin ito makukuha? Maghanap pa tayo ng paraan. Hindi tayo aalis hanggat hindi nakuha. Grabe, totoo nga. Hindi, kailangan talaga nating mag-isip ng paraan. Siguradong makukuha natin yung eroplano ngayon. Ang astig, ang daming pwedeng interesting na bagay sa loob nun. Ang daming kakaibang gamit, ang daming kung ano-ano. Baka nga bigyan pa tayo ng premyo kung makuha natin yon. O siya, nakuha ko na yung coordinates niya. Pwede ko nang i-save gamit ang Global Positioning System. Alam na natin ngayon ang eksaktong... Tingnan mo yung mapa. Saan? Sinasabi ko sa'yo, ihagis mo pa kaliwa. Lahat ng araw na to, sinasabi ko sa'yo, ihagis mo pa kaliwa. Ayan siya. Yan ba yung kalat matapos ang aksidente? Hindi, ayos lang yan. Oo, ibig sabihin, parang sumayad lang siya sa ilalim tapos lumubog na doon. Normal lang na, nakakalat yung mga pyesa, mga parte at kung ano-ano pa sa buong lawa. Normal lang yan. Ang tindi nun. Chwe. Paano natin ito makukuha? Ang saya at astig talaga. Pinakaastig na nakita ko, eroplano sa ilalim ng tubig. Gusto ko talaga ito. Subukan natin, gaya ng sabi mo, gamitin yung mga swinner para hilahin. Para mahila natin yun, kailangan muna nating itali sa swinner. Kung paano man, sa swinner muna natin siya ikakabit. Hindi rin ako sisisid. Wala pa akong karanasan sa ganung lalim. Tama! Tayong dalawa ang sisisid, tatalian sa eroplano. Huwag mo nang isipin. Bakit? Huwag mo nang isipin yan. Bakit naman? 9 na metro lang yun. Maliit lang yun. Nakasid na tayo sa video na yun, kaya diver ka na. Professional, pero... Di bale na. Tara na, tuturuan kita ng lahat. Halika na, nasa akin na lahat ng kailangan, kaya tara na. Ano, may dalawa ka pang damit na dala? Oo, ang handa mo naman. Hindi, kasi hindi kompleto yung pangalawa kong set. Ito lang talaga yung pangunahing gamit ko. Yung tangke, oo, siguro wala. No, kailangan kong pigilan ang hininga ko, tama, kada minuto. Seryoso, may dala akong isang set at reserba. Wala ron ng tangke. Anong gusto mong gawin ko? Paano ako pupunta doon ng walang tangke? May ekstrang tangke ako. Ipapakita ko lahat ngayon. Magtiwala ka lang. Ayos? Magtiwala lang, maaayos din. Tara, handa na sa pagsisid. Anong kalokohan ang naisip mo? Ano ang ayaw mo? Tingnan niyo mga kaibigan. Oh, tingnan mo, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng oxygen, hindi ba? Oh, hangin yon, di ba? Hangin, ayos lang yan, huwag kang kabahan. Nakalubog na ako dyan ng 100 beses. Hindi lahat naging matagumpay, totoo naman. Gets mo na, ang misyon ay lumangoy, hanapin ang eroplano, itali at ilabas. Tingnan, kung may di ayon sa plano, sabihin mo lang sa akin ng ganito. Grabe. Nakakahiya. Oo, sabi ko, gets, pag nakakahiya, ibibigay ko sa'yo itong bagay na to. So, kapag nasa ilalim ka ng tubig, papasok ang tubig. Kaya bago huminga, pindutin mo muna dito. Gets? Kukunin ko siya, tapos ganito gagawin ko. Hindi ko siya pindutin para hindi makasok ng tubig mo. Para hindi mapasok ng tubig ang bibig ko. Siyempre, dapat lumabas siya dito. Sige, naiintindihan ko na. Salamat.
Walang anuman. Ihi ako. Seryoso? Dito nagsimula ang pagsisid namin, pero hindi naging ayon sa inaasahan ko ang lahat. Kasi si Pavel Shelby ay wala talagang karanasan sa pagsisid. Agad kong naisip na kung si Pavel ay isang hayop sa ilalim ng dagat, siguradong isa siyang clownfish. Simple lang ang aming gawain. Tumawid sa lubid na nakakabit sa magnet na nakakabit naman sa eroplano. Pero hindi ganoon kasimple dahil bukod sa pangunahing berdeng lubid, may iba pang mga tali na kailangang dalhin ng underwater drone para itali namin ang mismong lubid sa paligid ng eroplano at pagkatapos ay mahila ito palabas. Pero imbes na makatulong, palaging nakakaabala lang ang drone. Lumalangoy siya sa harap namin, nililito gamit ang mga tali at tuwang-tuwa si Pablo Shelby sa paglalaro sa kanya. Kaya palagi siyang nadidistract dito at sinusubukan niyang makipag-interact sa underwater drone na ito. Sige na nga, aaminin ko, minsan interesado rin akong iabot sa kanya ang flashlight ko. Dumating na ang oras para alisin ang drone at ipagpatuloy ang misyon dahil limitado ang supply ng gas lalo na kay Pablong Shelby. Pagkatapos naming magsabay sa drone, ipinagpatuloy namin ang paghahanap. Pero hindi pa doon natapos ang mga pakikipagsapalaran namin sa drone dahil ilang beses itong umikot sa paligid ko, sinipa ito ni Pablong Shelby at pagkatapos ay nalito ako sa kanyang cable channel. Pero sa huli, naayos din namin ang lahat at ipinagpatuloy ang aming paglalakbay. Ngunit hindi naman naging mas seryoso si Pablong Shelby dahil doon. Hindi niya binabantayan ang gas kaya pwede siyang mamatay kahit kailan pero wala siyang pakialam. Ayun, nakita namin siya. Nakakagulat talaga. Sumalpok ang eroplano sa ugat ng malaking punong nasa ilalim ng tubig o baka siya ang bumangga at sumira sa puno habang lumilipad, hindi mo na malalaman. Sinimulan na namin ang misyon at nagmadali kami hanggat maaari dahil inuulit ko, sobrang limitado ang supply ng gas. Habang binibigkisan ko ng lubid ang mismong eroplano, napansin ko na sobrang sira na talaga ang eroplano. Talagang makikita na tumama ito sa tubig ng mabilis ang takbo. Tinulungan ako ni Pavel Shelby sa pagbibigkis hanggat kaya niya. Sa kahit papaano, nandun siya sa tabi ko. Baka hindi pinakamaganda ang nakuha naming lubid, pero iyon lang ang meron. Wala rin talaga kaming balak kunin agad ang eroplano sa ilalim. Sa wakas, nakatulong ang drone. Hinawakan niya ang lubid habang nagtali ako ng buhol. Oo, talagang napakaraming sira sa eroplano. At sobrang nag-aalala ako na baka hindi namin ito makuha ng buo. Natataranta ako na baka maghiwa-hiwalay na tayo. Pagkatali sa eroplano, tumigil kami sa pagsisid at nagsimulang umahon. Nagawa natin to. 2 tangke. Ano ka ba? Ulol, 15,000 ang halaga nun. Kuhanin muna natin ang eroplano saka ibenta. Bibilhan kita ng bago. Oh, ano? Tara, hilahin na natin. Ano pang hinihintay natin? Tara, ihanda na natin ang DRC-5. Hindi naman natin madadala ang eroplano. Ikaw ba ang magmamaneho? Sige, Pavel Shelby. Bantayan ko para siguradong maayos. Ngayon, sabi nga nila, pinalalaban ang apoy sa apoy. Babalik din siya dito at maaayos din yan. Sige, ilabas na natin ang eroplano. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. O kung dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan, Pavel Shelby, pakiusap talaga. Grabe, nakakatakot talaga ito kung tutuusin. Nasa layo siya ng mga 10 metro, baka mas mababa pa. Tingnan natin kung paano mangyayari. Sige na! Ayan! Medyo humigpit na, sige na.
Sige na. Ayan. Mag-iingat ka dyan. Mukhang gumagana. Nakikita ko naman, dahan-dahan lang. Tumigil ka. Dahan-dahan. Ingat, may nakita akong iba doon. Grabe, tingnan mo, parang may itim na may puti. Eroplano yan. Nakita nyo ba? Eroplano yon. Sige na, dahan-dahan lang. Mast finder, grabe talagang lumilipad. Ang lupet. Totoo, eroplano talaga. Dahan-dahan lang. Sige, abante po. Dahan-dahan lang talaga. Sige, gas, pindutin mo. Dahan. Mabigat pero gumagalaw siya. May nangyayari talaga. Sige pa. Nakikita ko rin. Uy, Shelby na, lumalabas na. Ang galing, ano yan? Mukhang eroplano nga ito. Parang hindi ko maintindihan, buo ba yan o hindi? Parang buntot lang ito, di ba? Nasaan ang buong eroplano? Sige, hilahin mo pa, tuloy lang. Grabe. Totoong buntot ito, tingnan mo kung gaano kalupit at napunit pa dito. Bakit kaya ang liit ng mga pakpak niya? Hindi ko alam, parang ganon. Cessna ito, malit lang. Magnet ko, nahanap ko na. Subukan nating buhatin. Kita mo, halatang nagasgasan at kinakalawang na. Subukan nating buhatin. Gamit ang kamay, seryoso ka ba? Sige, tara. Anong gagamitin? Huwag pilitin! Gumagalaw siya. Oh, hirap na si Pathfinder. Tawagin si Rostic. Rostic, tulungan mo kami. Vanya, tulong din. Mabubunot din natin to. Hilahin mo pa. Tara na, dali. Hilain mo. Ayan na. Ilagay mo sa akin. Ilagay mo. Pero huwag ninyong ibigay sa kamay ko. Sige. Tingnan mo, buntot talaga. Tingnan mo, baluktot na. Dito lahat naputol. Ano ito? Buntot lang ba ng eroplano? Kung aluminyo, mahal to. Pakinggan mo. Ibig sabihin, dito lang ang buntot. Kailangan panghanapin ang cockpit at mga pakpak. Ganon, tuk-tuk-tuk. Parang ganon ang epekto. Parang bumagsak na bato sa tubig. Siguro ganon din nabasag ang eroplano. Malamang, sumubsob siya gamit ang ilong niya. May buntot naman siya dito sa kung saan. Dito siguro ba ang ilong baka dito? Dito, kung saan ako naghagis. Pinaka-importante, nahanap natin siya at pwede pang makahanap ng iba. Astig at ang galing na lahat ng kwento at alamat na yan. Hindi pala kwento o alamat. Ang pinaka Sa tingin ko, 4 na tao ang nasa eroplano na yun. Matagal na yun nangyari. Pash, bakit parang mabigat ang loob mo? Natatakot ako. Anong kinatakutan mo? Nung nasulat ka pagbatay ng gubat sa bayan ng ilong? Hindi ka naman nalungkot. Sarado ba? Hindi ito madaling nahanap. Matitibay ang mga flap at signal light. Astig lahat at gumagana pa, pero napunit ng malakas kaya halata ang lakas ng banggaan sa tubig. Gaya ng sabi ko, mga tol, sana nagugustuhan nyo ang segment na magnetic fishing at maglagay kayo ng 3,500 likes o maglalabas agad kami ng bagong episode ng magnetic fishing. Sa tingin ko, makikita pa natin ang natitirang mga bahagi ng eroplano na to. Kapag nakakuha tayo ng 50,000 likes sa video na to, talagang bubuin natin to piraso-piraso dito mismo. Mahahanap natin lahat kung makakakuha tayo ng 50,000 likes. Pag umabot ng 70,000 likes, paliliparin natin ang eroplano. Sa 100,000 lilipad tayo gamit yon. Sa 120,000 tatalon ako ng walang parachute. Lahat yan gagawin ko. Ganito tayo lilipad at babagsak ulit sa parehong lawa. Ako naman, lilipad, babagsak at tatalon ng ganito. Sa madaling salita mga kaibigan, nasa inyo ang lahat. Pinapakinggan namin ang inyong mga komento, binabasa, sinasagot at nilalike namin. Binibigyan namin kayo ng puso, kumbaga. Sana naman, suklian nyo rin kami. Mag-like kayo at mag-subscribe sa channel. Mga kaibigan, gusto talaga naming maabot agad ang 4,500,000 subscribers. Kung hindi naman mahirap sa inyo, kung napanood nyo hanggang dulo, siguraduhin mag-like kayo. Kasama nyo ako, Vyacheslav Ismailov o si Via at si Pavel Sholbe at kami ang Team Buhay Via. Paalam, paalam, paalam.